Good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas. Magandang umaga po at ngayon nandito tayo sa unang Korinto chapter 6. So inyo na pong kunin ang inyong mga Bible upang lahat natin matunghayan kung ano ang nakasaad dito. Amen? So let's pray po muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, muli po Ama, kami ay lumalapit po sa iyo, O Diyos, at humihingi ng kahabagan. Salamat po sa iyong kadakilaan, kabutihan, katapatan sa aming lahat, at sa pamamagitan ng salita mong ito kami na naman ay yung tuturuan kung paano ang dapat naming pagsunod sa kalooban mo at nakakabuti sa amin, O God, habang kami naghihintay sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Kami po ay yung natuturuan ng naayon sa iyong kalooban. Salamat po sa salita mong ito, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ng iyong banal na Espiritu na nagtuturo sa amin sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. 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 So, chapter 6, verse 1. Ito po ay tungkol sa ayusin ang awayan ng kapatiran. Pakinggan po natin ito kasi ang pagpapaunawa sa atin dito sa chapter 6, hindi po pwede na halimbawa magkakapatid sa loob ng iglesia, magkakasama, na nag-aaway-away ay lalapit sa unbeliever at ang unbeliever ang mag-ayos sa kanila. Hindi po pwedeng ganon. Kasi tayo ang mga Kristiyano na dapat ang nag-a-advise sa unbeliever. Kaya hindi maganda na sa loob pa ng gawain ng mga nag-aaway-away ang lalapit sa mga unbeliever upang humingi ng advice. So pakinggan po natin ang chapter 6 verse 1. Ayusin ang awayan ng kapatiran. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Malinaw po kung meron daw na sa loob ng iglesia na magkapatid na hindi nagkakaintindihan o may reklamo sa isa niyang kapatid, bakit siya nagsasakdal sa hukom na hindi mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-ayos ng usapin nila, instead na dapat sa church ayusin, lumalabas at doon nahingi ng advice sa mga unbeliever. Sabi diyan, hindi po ito dapat mabi. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Dapat tayo ang nag-a-advise sa mga unbeliever po. Sabi dito kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Kung tayo kasi tinawag tayo, malinaw dito na tayo bilang anak ng Diyos, mas mataas ang ating katungkulan sa mga anghel. So ibig sabihin, kung itong bagay na ito ay pinapakita na mas mataas ang ating ang ating katungkulan o mas higher tayo sa mga ito, bakit hindi nyo ba kayang ayusin ang maliliit na bagay na ito? Maliliit na ibig sabihin mga usapin. Kailangan bang lumabas pa at sa mga hindi kumikilala ang mag-advise sa inyong mga believer, di ba? Sabi diyan, hindi ba ninyo alam na hatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay nito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. So, ibig sabihin, yung magkakapatid, magkakasamaan sa church, na pupunta doon sa, halimbawa, kay kapitan o kay mayor o kay abogado para ayusin ang kanilang away-away, hindi po dapat mangyari yan. Hindi dapat mangyari na ang believers, mga Kristiyano, ang humingi ng advice sa mga hindi mananampalataya. Kaya sabi dito, dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo ang marunong mag-ayos ng awayan, magkakapatid? Kaya ibig sabihin, kapag may mga
usapin o away-away sa loob ng iglesia, ang dapat dyan inaayos sa loob. Hindi kayo dapat pumunta humingi ng advice sa mga unbeliever. Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid, laban sa kapatid? Yan po. Bakit kayo nag-aano sa husgado ng laban sa inyong kapatid? Kumbaga, hindi dapat mangyari po. Dahil sila nga, hindi nga nila alam ang kumbaga sa ano po, tayo ang higit na nakakaalam ng mga believers kung anong nararapat dapat gawin at nakalulugod sa Diyos at nakalulugod sa ating kapwa. Bakit ka lalapit sa unbeliever? 'Di ba? Kaya sabi diyan, bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, sa harap naman ng mga di mananampalataya? Ayan. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isang kabiguan sa inyo. Ayan po, yung sa loob mismo ng church, na kayo-kayo ay nag-aaway, kayo-kayo ay nagtutukisan, sabi nga niya, isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Ibig sabihin dito po, ipaubaya nyo na lang kung ano ang lahat po sa Diyos. Ipaubaya nyo kasi tinuruan tayong magmahalan. Hindi yung masyadong sensitive. Masyadong delikado. Ibig sabihin masyadong kaunting kibot, hinanakit, kaunting kibot, nagsisilip. Na ang ginagawa po natin, tandaan natin ito. Sa ating ginagawa sa church, ang Diyos ang nagmamasid. At tulad ng pinaunaw sa atin, ginagantimpalaan tayo ang ayon sa ating ginagawa. Kaya ang dapat ng motibo ng individual, ano man ang kanyang ginagawa niya yan sa Diyos. Kasi kapag ang motibo niya ng ginagawa niya para sa Diyos, hindi yan sisilip sa kanyang kapwa. Bagkus, pagsusumikapan niyang gawin kung ano ang nararapat na kanyang paglilingkod. Kasi malinaw po dito. Kaya nga sabi dito, bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Para hindi ka na magreklamo. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit nasa mga sarili ninyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya napakalinaw po ito. Lahat ng ito sinasabi walang sabi diyan walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya matatakot tayo magawa ng pagkakasala. Tingnan po natin dito kung ano itong mga bagay na ito na walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya talagang magsisikap tayo na sundin ang kalooban ng Diyos dahil ito po ang sinasabi, uulitin kong muli, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Ganyan ang ilan sa atin noon. Totoo po. Aminado tayo dito. Ganito tayo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. So napakalinaw kasi, pinaunawa sa atin. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang, tinuturo po ito sa atin lahat.
Sino mang nakipag-isa kay Christ ay bago ng nilalang, wala ang dating pagkatao. Kaya tinuturuan tayo dito ng Word of God na mag-abide. Kasi ito ang nagre-remind sa atin lagi. Diba? Sabi dito, ginawa na kayong banal ng Diyos. Kasi dati ang mga gawain natin ganyan. Pero pinabanal, nilinis, pinatawad. Kaya itong pagtuturo po sa atin, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So malinaw po yan, Kaya nga sabi dyan, hindi na dapat na nakikita sa atin yung dating mga ginagawa natin na ganitong lahat, mga bagay na paglalasing, ng lalait ng kapwa, nandaraya, diba? Sorry po. Yan ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ano pa? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Nakikipagtalik sa kapwa babae. Yan naman, napakalino po ito. Mga bagay na mga walang puwang sa kaharian ng Diyos. Pero tulad ng pinaunaw sa atin, pinatawad na tayo, nilinis na tayo, at tayo ay isang bagong nilalang. Amen? So kaya yun ang lagi nating imo-monitor sa ating buhay. Lagi nating imamasdan ang ating pamumuhay. Nangyayari pa bang ginagawa mo pa ba yung mga bagay na pinalaya ka na ng Diyos? Yung mga bagay na umalipin na kasalanan sa iyo noon, dapat wala na po dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos, nilinis, pinabanal. Amen? So ayan. So ngayon ito po sa verse 12, sa last part, dito natin maintindihan ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya nga, tinuturuan tayo, wag natin itong gagamitin sa anumang bagay na mga may karumihan dahil pinatawad na tayo, nilinis na tayo, at ngayon naintindihan natin ang katawang ito ay templo ng Diyos. This is the temple of God, hindi building. Yan pinapaunawa sa atin. Kundi itong ating katawan, ang templo ng Diyos. Verse 12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapailalim sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyon, ngunit parihong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon at ang Panginoon ang nag-aalaga ng katawan. So katulad ng nabasa natin, may mga magsasabing malaya daw siyang gawin, kung ano ang gusto niyang gawin. Sabi niya, pero totoo po, hindi lahat na gusto mong gawin ay makakabuti sa iyo. Although malaya kang gawin ang gusto mo. Pero tulad nga sabi dito, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. At sabi pa dito, maari ko ring sabing malaya kung gumawa ng kahit anong, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ang pinapaunawa po dito, katulad ng dugtong dito, nasabi na ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo. Pero ang lahat ng ito po, ang Diyos, napakalinaw po, ang lahat ng ito, ang Diyos ang, sabi dito, totoo yan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito kasi nasa Diyos ang kapasyahan ng lahat. Ano po? Siya po ang may kapasyahan dahil siya po ang may-ari ng ating buhay. Kaya ang sabi po dito, tayo, kumbaga ang katawang itong ginawa ng Diyos ay hindi ito para gamitin natin sa immoralidad. Bagkus, sabi dito, basahin ko pong muli, pakinggan natin. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. So napakalinaw po ang ating buhay
ay ginawa ito ng Diyos upang ipaglingkod natin sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. So habang naglilingkod tayo sa Diyos gamit ang katawang ito po, ang Diyos naman ang nag-aalaga ng ating katawan. So napakalinaw po, ano? Hindi ba ninyo alam? Ulitin ko po, verse 14. Muling binuhay ng Diyos si Hesukristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kasi nga doon yung pinaunawa sa atin na dati tayong mga makasalanan, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, pero pinatawad tayo ng Diyos nung tayo po ay sumampalataya at nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Naging kaisa tayo, kaya ang ating katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya yung pinapaunaw sa atin, hindi pwedeng dadalhin mo ang katawan mo na yan na makikipag-inuman ka at sasabihin mo, katawan nasa iyo si Kristo. Dahil si Kristo hindi sasama na makipag-inuman, lalo pang hindi sasama si Kristo na sasabihin mo at gagumagawa ka ng immoralidad. Yan ang pinapaunawa po sa atin dito. Huwag nating sasabihin na I'm a Christian, I'm with Christ, tapos patuloy kang gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos dahil si Kristo po hindi sasama sa atin sa ganong mga gawain, because God is a holy God. Kaya yung pinapaunawa sa atin, kung ikaw ay isa ka ng bagong nilalang, dapat hindi mo na ginagawa ang mga dati mong ginagawa na hindi nakalulugod sa Diyos, dahil wag mong sabihin na nakipag-isa ka kay Kristo pero patuloy mong ginagawa ang kinasusuklaman ng Diyos na mga katulad ng mga kasalanang itong nabanggit. Diba kaya nagkakaroon tayo ng kaunawaan na, oh Lord, I'm a new creation, kaya dapat kang layuan ang mga bagay na dapat kang layuan. Dahil tulad ng sabi mo, ang katawan ko ay parte ng iyong katawan. So doon tayo, marirealize po natin ito sa ating personal na buhay. Makikita natin ito sa ating sarili, kung talaga nga, na sumasa atin si Kristo, dahil malinaw po ang mga taong nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ang pagtuturo ng Espiritu ng Diyos ay patungkol lagi sa kabanalan. Huwag mong sabihin na nasa kay Kristo ka pero lango na lango ka sa alak, sa kalasingan. Huwag mong sasabihin na na kay Kristo ka pero nanlalait ka ng kapwa, nandaraya, nagiging sakim. O diba? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o nakikipagtalik sa kapwa babae, and then sasabihin mo you're a Christian. Hindi si Kristo papayag na isasama natin sa mga ganitong gawain. Diba? So ito pong pagpapaunawa sa atin, ano? Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ni isang bahaging nagbibinta ng aliw? Ibig sabihin, kukunin ko ba? Sabi dyan, kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo at gagawin bahagi ng katawang babaeng nagbibinta ng aliw? Ibig sabihin, Kristiyano ka, tapos ikaw ay nagbibinta ng aliw, sasabihin mo, kasama mo si Kristo sa ginagawa mong yan? Kasama mo ba si Kristo? Kristiyano ka? Kung ibig sabihin, papayag ba si Kristo ng ganyan? Hindi, never. Kasi God is a holy God. Kaya tinuturuan tayo, magpakabanal tayo. Dahil ang Diyos, kung saan tayo nakipag-isa ay banal. Makikita ito po, ang reflection nito. Kung talagang naiintindihan natin kung kanino tayo nakipag-isa. Kaya na unti-unti nababago ang ating pagkatao, ang ating isip, ang ating mga ginagawa. Nalalayo tayo at nilalayo doon sa mga bagay na ginagawa dati. Dahil malinaw na ang taglay natin ang Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin na magpakatatag at lumayo sa kasalanan. May Espiritu ng Diyos nagtuturo sa ating budhi, kumakausap sa ating puso at sa ating isipan na sinasabing kasalanan yan, layuan mo yan. Kaya hindi ka pwedeng makapanatili sa kasalanan. Yan po ang tuturo sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka mananatili sa kasalanan dahil alam mong hindi papayag si Kristo na kung saan ka
nakikipag-isa, napababayaan ka lang na manatili sa pagkakasala. Malinaw po ito dahil ang katawan, sabi dyan, natin ay templo ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ang nakikipagtalik sa kanya? So, kaya nga ang pakikipagtalik malinaw, igawain lamang po ito ng mag-asawa, di ba? Kasi sila'y nagiging isa. Kaya kung ang isang lalaki ay nakipagtalik sa babaeng bayaran, katulad ng sabi dito, nakikipag-isa siya doon sa espiritu na yun ng kahalayan. Kaya makikita natin yung mga nakikipagtalik kung kani-kanino, makikita po natin nagkakaroon na sila ng talagang nasisira ang tahanan, kumbaga nagkakaroon ng addiction sa mga sexual immoralities. Kasi yung espiritu na yon na kumbaga, katulad dito, kung ikaw ay nakipagtalik sa isang babaeng bayaran, nakikipag-isa ka doon. Kaya yung espiritu ng babaeng bayaran na pupunta rin sa'yo, nakikipag-isa. Kaya hanggang sa yung spirit na yun ng immoralidad. Kaya makikita natin paulit-ulit ng ginagawa ng kung sino man ng mga nakikipagtalik sa mga ganong bagay na hindi naman asawa or sino man ng mga bayarang babae. Yung spirit nakaka-transfer na doon. Kung sino man itong gumagawa ng ganito. Kaya makita natin palipat-lipat na siya ng babae, palipat-lipat na siya kung kani-kanino nakikipagtalik because of the spirit na kanyang tinanggap. Espiritu ng kahalayan, espiritu ng, katulad ng sabi dito, mga immoralidad, Kaya sa ulitin ko, sabi dito, hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ang nakikipagtalik sa kanya? Imagine niyo po yan. Nagiging isa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Yan, pakikipag-sex o pakikipagtalik. Kaya nga natutunan natin dito na tunay na bakit sinabi ng Diyos ang ganitong bagay ay sa mag-asawa lamang. Ito po ang pagtatalik ay it's a holy, kumbaga it's a sacred na pagbabasbas ito sa mag-asawa lamang. Kaya ito sabi dito, dahil kapag ikaw sino man na nakipagtalik sa isang bayarang babae o patutot na tinatawag, yung espiritu noon nagiging kaisa ng nakikipagtalik sa kanya. Yan. At sa 17, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa sa kanyang espiritu. So tayo, pagpapaunawa, tingnan niyo po ang kaiba ng dalawang ito. Yung kasalanan, katulad ng babaeng bayaran, kapag sino man ang nakipagtalik diyan, nakipag-isa, nagiging isa sila, hindi na dalawa, di ba? Kaya kumbaga sa kabanalan naman, tayo ay nakipag-isa kay Christ, nakipag-unite, kaya tayo'y nagiging kaisa ng Diyos, nagiging kaisa ni Kristo, ang kaisipan ni Kristo, nagiging banal, napapabanal tayo dahil sa pakikipag-isa natin kay Christ. Dahil tayo'y nagiging isa, kaya nga sinasabi dito, dapat nakikita sa atin ang kabanalan, nakikita sa atin ang mga pagbabago ng ating buhay na paglayo sa kasalanan, dahil bunga ito ng pakikipag-isa natin kay Christ. Kaya ma-identify natin talagang ating mga sarili. Tunay ka bang nakipag-isa na kay Kristo? Dahil kung tunay nakipag-isa ka na kay Kristo, wala na dapat ang mga ganitong klaseng mga isipin na mga karumihan, mga kasalanan, dahil si Kristo ay nagpapabanal sa atin. Siya po ang kabanalan natin. Amen? Kaya natuturuan tayo, napapangaralan or katulad ng dito, napapaunawa sa atin na hindi na dapat nangyayari ang mga dapat na ganung mga binanggit na kasalanan. Dahil ang sabi din, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na ang inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal. Kaya nawawatch out natin ang ating sarili, natuturuan natin. Dahil tayo nakipag-isa kay Kristo at sa kanyang espiritu. Iwasan ninyo ang immoralidad, verse 18.
Iwasan ninyo ang immoralidad, ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa kaniyang katawan. Kasi ang immorality, dungis sa isang katawan. Sinisira na itong katawan. Katulad ng nabanggit natin nung nakaraan actually doon sa Bible study na yung gumagawa ng mga immoralidad, sabi niya, ibigay niyo kay Satanas ang katawan na yan upang masira man ang katawan niya, ay maligtas ang espiritu. Yan po yung, kasi ang sinisira ng immoralidad ay ang physical body. Katulad na lang nakikipagtali kung kani-kanino hanggang sa nagkaroon na ng sakit na age, na kumbaga ang iba, kung ano-anong mga dumadapo na mga sakit. Physical body po ang tinatamaan ng mga immoralidad, at hindi lang yon. Ang kasalanan, sabi doon, ang immoralidad ay dumating na sa hustong gulang. Hindi lamang physical body ang pinapatay nito, kundi maging espiritu. Spiritual death na tinatawag, Kaya ito sabi dito, iwasan ninyo ang immoralidad. Kasi yan po yung kasaysayan nitong Korinto, tulad ng pinaunawa sa atin, si Apostol Pablo ay nagtayo ng iglesia sa Korinto. At yung Korinto, doon yung iglesia na pasukan ng immoralidad, yung nabanggit doon sa naunang mga chapter na isang yung kinakasama ang asawa ng kanyang ama, 'di ba? Isang nakakahiya, no? Mga immorality. Kaya itong sinasabi po dito, mga aral ni Apostol Pablo, na sabi, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? So, kaya napakalinaw po, nasa atin ang Holy Spirit, dapat tayo magpakabanal. Ang templong ito, a physical body, ingatan po natin dahil ito ang templo ng Diyos at nakakapanahan lamang ang Diyos sa malinis na templo. Kaya kung gusto natin, lagi na talagang nasa atin lagi ang Holy Spirit, talagang iniingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo mabahira ng mga bagay na karumihan dahil nilinis na tayo. Hindi ninyo pag-aari, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Yan. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. So, binili na kayo. Tingnan niyo po Kapag ikaw ay bumili ng isang bagay, pag-aari mo na yon. Hindi yun pag-aari ng iba. Kaya ikaw ang may karapatan kung ano ang dapat mong gawin doon sa nabili mo kasi pag-aari mo yon. Ngayon, pinapaunawa sa atin po dito, hindi ninyo pag-aari ng inyong katawan. So malinaw, hindi natin ito pag-aari. Dahil binili tayo sa isang halaga. Anong pagkabili sa atin? Binili tayo hindi sa pamamagitan ng pera, binili tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun yung tinubos. Kumbaga may word na tinubos. Kasi kung halimbawa, naisanla ka, may pag-aari na sa'yo ng iba, kailangan kang tubusin para doon maalis ka doon sa pag-aari ng iba na yun. Kung sinong nag-aari sa'yo, tayo. Galing tayo, pag-aari tayo, lagi ng sanlibutan ito noon. Patuloy, gumagawa tayo ng mga kasalanan, pag-aari tayo ng mundo, mga gawain ng mga kasanlibutan. Pero tingnan niyo po, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi tayo mapahamak, tayo tinubos. Tinubos tayo mula sa kasalanan at dinala sa bagong buhay. Kaya ang sabi dito, hindi na tayo ang may-ari nito dahil si Kristo ang nagbayad sa atin ng ating buhay. Kaya hindi tayo ang may pag-aari nito. Katulad ng sabi dito, kung tayong nabubuhay ngayon, itong katawang ito ay para gamitin sa paglilingkod sa Diyos, hindi para sundin ang mga hilig ng iyong laman at hilig ng iyong katawan, dahil hindi na tayo ang may-ari ng katawang ito. Kaya sabi dito, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang
maparangalan ang Diyos na kung saan siya ang may-ari ng buhay na to. Kaya laging iniisip natin sa ngayong tayo Kristiyano na, tayong nakipag-isa na kay Kristo, Lord, paano kita maparangalan sa pamamagitan ng buhay kong ito? Kaya nagiging maingat tayo sa ating pagkilos, sa ating iniisip, sa ating ginagawa, dahil pinaunawa sa atin na ang purpose kung bakit tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano ay maparangalan ang Diyos at hindi na ating mga sarili, dahil hindi na natin ito pag-aari, dahil si Kristo ang bumili sa atin. Diba? Siya ang may-ari ng ating buhay, kaya dapat gamitin natin ang ating katawang ito upang maparangalan ang Diyos. Amen? So yan po, napakalinaw. Kung tayo nabubuhay ngayon, hindi na ito para sa ating mga sarili tulad noon, kundi lahat ano ang ating gawin. Gawin natin ito para sa maparangalan natin ang ating Diyos. Amen? Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita at God bless everyone sa Maynila, sa Paco. Hello, mga baguhan man kayo dyan. Hello everyone. Nueva Ecija, hello sa inyong lahat, Labo at Barangay Salvacion. God bless us all. Nawa ay talagang tayo ay patuloy manatili sa salita ng Diyos na ito, dahil dito po tayo natuturuan. Amen. Thank you, Father God. We praise you, Father. We thank you, Lord. Thank you, Ama, sa iyong banal na Espiritu nagtuturo sa amin ng bagay na ito sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. 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 So God bless. Bye-bye po.